Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So gaya ng sabi natin nakaraan sa pagsalakay sa Banu Mustalik ay mayroon itong tatlong pangyayari. Ang isa ay napakagandang pangyayari at ang dalawa ay hindi maganda ang pangyayari. So ang isa ay natapik na natin nakaraan about ang magandang pangyayari patungkol sa naging asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Juwairiya radiyallahu anha. Sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-embrace ang kanyang ama, at sa pahintulot naman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-embrace ng kanyang ama ay nag-embrace ang kanyang tribo. So ito ang isang pangyayari sa Banu Mustalik. Ang dalawang pangyayari ay nanggaling naman ito sa mga hipokrito. Mga hipokrito, papel na ginampanan ng mga hipokrito sa pagsalakay sa Banu Mustalik. At of course, ang pangyayaring ito ay dahil sa pamumuno ng pinaka-pinuno ng mga hipokrito sa panahong yaon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang nanguna dito sa paggawa na papel na ginampanan nilang masamang gawain sa pagsalakay sa Banu Mustalik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang iba kundi si Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, ang pinaka-hipokrito sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So bago natin dakuhan yaong papel na ginampanan nila sa Battle of Mustalik, dakuhan muna natin ang bago nangyari ito at bago nagpanggap na Muslim si Abdullah Ubay bin Salul. Bakit ba siya galit na galit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pati sa kanyang pagpapanggap na Muslim ay hindi rin maitago pa rin ang kanyang pagkamuhi at pagkagalit kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging sa relihiyong dala niya at sa mga Muslim. Alam natin, ito ay sinalaysay din ito ni Usaid ibn Hudayr. Usaid ibn Hudayr. As far as I know, sinalaysay niya rin ito nung pabalik na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina pagkatapos ng Battle of Mustalik. So nasalaysay niya rin ito at maraming nagsalaysay sa gawain ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Yaong kung bakit ito galit na galit kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang dalang reliyon at sa mga Muslim. Dahil sa panahon noon, ang mga kasrad at mga al-Aus doon sa Madina, matagal na nag-aaway ito, matagal na panahon. Until finally, nangamatay na ang mga maraming matatanda sa digmaan nila at almost natitiray konti na lamang. Isa dito si Abdullah Ubay bin Salul. So gusto nila ngayon na pagkasunduan nila, gusto nilang gawin itong hari na lamang. Meaning magiging hari siya. Doon sa Madina, itong si Abdullah bin Ubay bin Salul, siya na ang maghahari. Siya ang mamumuno doon sa Madina. Nga lamang hindi ito pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nangyari ay naagaw ang pansin ng mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang dalang reliyon. Meaning ang kanyang kaharian na sana na sa kanya'y ibibigay maging hari, ito ay nakalimutan ng mga tao at na-focus na ibaling ang kanilang intensyon o atensyon sa pananampalatayang Islam at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakalimutan nila na gawing hari itong si Abdullah Ubay bin Salul. At pangalawa, nagmumuslim na ang mga tao. Hindi nila kailangan si Abdullah bin Ubay bin Salul. So dahil dito, hindi pa siya nagpapanggap, wala pang Battle of Badr, galit na siya.
kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil tingin niya sa kanyang sarili, yung instead na ang kahariang ibibigay sa kanyang paghahari ay inagaw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sabi natin ang attention ng mga tao napunta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa tingin niya siya ang nagiging hari itong si Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan hindi niya matanggap. Pangalawa, yung lumikas lamang siya sa Madina pagkatapos ay kabago-bago niya magiging hari o magiging siyang pinuno sa Madina, hindi niya matatanggap ito. That's why bago pa ito nagpanggap ng Muslim ay nagpakita na ito ng pagkamuhi kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinasaktan niya na ito sa kanyang dila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad halimbawa, ang isang pangyayari, minsan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumakay siya ng asno upang dalawin niya si Sa'ad ibn Ubadah radiyallahu an. Dadalawin sana ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nadaanan niya sila Abdullah, may kasama siya rito, kasama niya mga hipokrito, itong si Abdullah bin Ubay bin Salul. Nadaanan niya ito at yung alikabok ng kanyang sinasakyang asno napunta sa kanila. So in this situation, tinakpan nila ang kanilang ilong at ipinakita nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang ginawa ay hindi tama. And then, lumapit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nag-recite siya ng Quran sa kanila. Parang inimbitan sila itong kanyang pinangangaral, nagbasa siya ng ayas sa Quran. Alam niyo ba, ang sinabi nitong si Abdullah Ubay bin Salul, sinabi niya, maupo ka na lang sa bahay mo, manahimik ka doon sa bahay mo, huwag mo kaming guluhan dito. Yun ang kanyang sinabi, maupo ka sa bahay mo at huwag mo kaming guluhin at huwag mo kaming linlangin. So pinakikita niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nanlilin lang siya ng mga tao, hindi niya matanggap kasi yung naagawan siya ng pwesto o paghahari. Huwag ka pumunta, sabi niya, malis ka rito, maupo ka na lang sa bahay mo. Huwag mo kaming guluhin dito, huwag mo kaming linlangin dito, nakatulad ng mga nilililang mga tao rito. Malis ka rito. So kita mo, hindi pa siya nagpapanggap dito, ganun siyang magsalita kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung siya naman ay nagpanggap na silang Muslim dahil sa tingin nila ay itong pagiging pag-angat ng pananampalatayang Islam after the Battle of Badar. Nagkaroon din sila ng konting takot at mayroon din silang interest sa mga digmaan, samsam para magkaroon sila ng parte. At of course, nagkaroon talaga sila ng takot sa mga Muslim. So nagpanggap sila. Nagpanggap silang mga Muslim. Pero even na sila ay nagpanggap na Muslim, walang iniisip si Abdullah Ubay bin Salul kung paano niya pagwatak-watakin ng mga Muslim. Kahit na siya ay nag-claim na Muslim, sa loob niya, hindi siya Muslim, hindi siya naniniwala. Sa labas, yes, kapag nakikita siya, nagkukunwari siyang nagjujumaa prayer, nagkukunwari siyang magsala. Pag walang nakakakita, wala siyang ginagawa. Ganyan ang hipokrito eh. Sa labas, makikita mo parang Muslim. Sa loob, hindi mo alam. Kaya nga itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran kung ano ang munapik, kung paano makikilala ang mga mapagkunwari dahil delikado silang mga tao kapag hindi itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why itinuro sa banal na Quran at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mula sa mga autentibong mga ahadith o mga ahadith na kung paano makikilala ang mga hipokrito. Sa panlabas, hindi mo sila matitrace. Ba't yung panloob? Ba't siyempre, kung minsan ang panloob, lumilitaw yan na panlabas. So nakikita naman natin sa kasaysayan ni Abdullah Ubay bin Salul, kahit na siya ay nag-claim na Muslim o nagpanggap na Muslim, wala siyang intensyon, wala siyang nilagay sa kanyang utak, sa kanyang isip at puso kung paano niya lamang pagwawasak-wasakin ang mga pagwawatak-watakin ng mga Muslim o wasakin ang pananampalatayang Islam. At ganoon din, pahinain. Paano pahihinain ang salita na dala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pananampalatayang Islam at tinatangkilik niya ang lahat ng kumakalaban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinakampihan niya, pinagtitradoran niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang mga Muslim tulad ng ginawa niya sa Banu Qaynuqa na topic nating nakaraan. No? Nagiging traitor ito. Yung mga kalaban, alam natin, may kasundo ng mga ito sa Madina na kapag itong Madina ay papasukan, magtutulong-tulong sila. Yung mga nagpapalaganap ng kabuktutan, magtutulong-tulong sila. Pero hindi ganun ang nangyayari. Instead na tumulong siya sa mga Muslim, nagiging traitor siya, tumutulong siya sa mga kaaway ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning, siya ay nagiging traitor
sa mga kamusliman, especially kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tingnan natin yung Battle of Uhud. Kasama sila pero iniwanan sila ng mga hipokrito ang mga Muslim. Almost makati sila doon. Sila ay nagpalaganap doon ng pag-aalinlangan sa mga kamusliman, nagpalaganap sila ng kalituan. Itong mga taong ito, bigla na lamang silang iniwanan itong mga kamusliman sa Battle of Uhud. So hindi kasi ang plano ni Abdullah Ubay bin Salul ang paangatin ng Islam, tulungan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi. Kung paano siya pababagsakin, paano panghihinay ng mga Muslim, paano pagwawatak-watakin ang mga kamusliman. Kaya marami ding inimbento ito, mga salita para pahina ng mga Muslim, paghiwa-hiwalay sila. So isang matinding pagkapuot na ginawa, no, na nakakapuot, masyado marimarim ang kanyang ginagawa ng ipokritong ito. Hindi ba pagkatapos ng Battle of Uhud, bago Battle of Uhud, may ginagawa ito pag Jumaa prayer. So kapag Jumaa prayer, tingnan yung ginagawa nito, no? After sitting, yung magkutba ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tapos huupo ka, di ba? In the middle. Tatayo siya doon. Tatayo siya doon, pinababayaan lang siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talagang pinakitungon sila ng mabait, mainakon. Kahit nasasaktan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ginagawa ng mga taong ito, talagang hindi siya nagsawang pakitungo sila ng mainakon at kabaitan. Pinagtimpian talaga sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit yung mga ginagawa nila yung mga malikit. Katulad dito, uupo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa khutbah, diba? Tapos tatayo ka dyan, gagawin mo yung second na deliver mo, sermon. So hindi tatayo siya. Agad niya sasabihin ng taong ito, tatayo siya. Ito ang sugo ng Allah. Agad niya sasabihin yun. Ito ang sugo ng Allah, nasa harapan ninyo. Pinarangalan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinarangalan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa Kanya. Sabi niya sa pamamagitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, tulungan natin siya, ipagtanggol natin siya. Yun naman talaga yung ng Madina Papunta siya sa Madina, tulungan at ipagtanggol, suportan, proteksyonan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At pakinggan ninyo siya, tinuturo niya, nakaupo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, at sundin natin siya. At pagkatapos itong taong ito'y mauupo. Okay? So after the Battle of Uhud, ginawa niya rin ito. Pagkatapos silang traidorin ang mga Muslim, ilagay sa kapahamakan, pagkagulo, pagkalito, nangiwanan sila, ginawa ulit na naman to ng taong ito. Talagang nakakarimarin, nakakasuka. Yung ginagawa niya, nakalantad yung kanyang pagkukunwari. So tumayo siya ulit on Friday, sinabi niya ulit ito. Dahil sa lantad ng kanyang ginagawang kalokohan, hinila siya ng isang sahabi. Sabi niya, o kaaway ng Allah, umupo ka. Lantad naman ang kalokohan niya o kaaway ng Allah, umupo ka. Ang ginawa niya, lumabas siya. Sabi niya, gusto ko lang naman sabihin ng mga ito para palakasin natin ang pagsunod sa kanya. Gusto ko naman iangat si Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sabi niya. So nasalubong niya yung isang ansar sa pinto. Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi niya, kasi ito sabi niya, sinasabi ko lang yung ganito. Tapos inila niya ako, inatak niya ako, natumba ako. Kaya alis ako. Hindi, sabi niya, bumalik ka sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mali yan. Para higi ka ng tawad ng Allah subhanahu ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo sinabi niya, sumpa man kay Allah, hindi ako babalik dyan para hingi akong tawad. Hindi ako pahingi ng tawad sa kanila. Kita mo? Wala pa rito ang reveal ng munapik. Marireveal to, munapik, doon sa Battle of Mustalik. So ginagawa niya yun, ang mga gawaing ito. At masasama ito sa yung mga ginawa ng hypocrite ito sa Suratul Munapik. Masasama lahat ito. Pag-reveal na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Battle of Mustalik. Dadako tayo dyan, inshallah. So, ganun din ang ginawa niya, di ba, sa Banu Nadir, yung naitaboy tuloy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam madalhin niyo lahat ng dadadala ninyo. Okay? Pag hindi niyo nadala, sa amin. Anong sinabi nila sa mga Banu Nadir? Hindi pa pinaktaksilan din nila ang Banu Nadir, pero nakikipagsabuatan sila. Anong sinabi nila sa Banu Nadir? Sabi nila, kami kakampi ninyo laban sa mga kamusliman dahil pinaalis na sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Binigyan sila ng ilang palugit na araw para mag-prepare sila, dalhin lahat ang madadala, umalis sila. Pumunta sila. Sabi niya, huwag kayong aalis, ba't aalis kayo? Dinatnan lamang kayo dito ng taong yan, ba't kayong aalis? Sila dapat umalis. Sabi niya, kami kakampi ninyo. Kakampi ninyo. Kung kayo ay kakalaban sa kanila, magkakasama nyo kami kakalaban. Magiging kalaban natin, sa tutulungan namin kayo. Pero nung dumating na talagang paalisin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dumating ba sila? Hindi. Walang suporta, walang napakita sa kanila hanggang sa umalis ang Banu Nadir. Ganon din ang ginagawa ng mga taong ito, pati ang kanyang mga kasama. Ang labanan ang mga Muslim sa ang ipakita ang kanilang pagkukunwari, pagkahipokrito sa labanan ng pagsasanib puwersa. Battle of Aksam.
Battle of Kandak, kasama din ito sa nagtapon ng takot sa mga kamusliman dahil sa mga natitira ng mga anak, lalaki, bata, babae doon sa loob ng Madina. Kasama ang mga ito sa mga nagtitrador. Kasama sa mga nagtitrador ito. Itong mga kasama ni Abdullah Ubay bin Salul. Yan lamang kaiba nito talagang ito yung mga sa Madina ang mga taong ito. So in this situation, ang mga taong ito, sinasabi pa nila nung Battle of Aksab, ang digmaang pagsasabuatan, meaning tinawag din itong digmaan sa pagsasabuatan dahil lang sa labas, iba-ibang lugar nagsabuatan para labanan ang mga kamusliman ng Battle of Trans, Battle of Aksab, Battle of Kandak. Okay? Anong sinabi nila doon? Ang sabi ni Abdullah Ubay bin Salul, mga ipokrito sa mga tao, ito yung sinasabi nila. Sabi nila, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ito yung chapter 33, verse 12, Suratul Ahzab. Wa ijakul munafiquna walladina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. At nang sabihin ng mga ito mapagpanggap ng mga Muslim, ang mga taong ito mapagpanggap ng Muslim, sinasabi nila, ito may mga sakit sa puso, ang mga mapagkunwari. Walang ipinangako sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanyang sugo, maliban sa pagkawasak, kahiyan. Yun ang pangako sa atin, pagkawasak, kahiyan. Hindi dapat tayo sumama sa kanila. So makikita mo, itong kanilang gawaing katraidor ang kataksilan. Bakit? Dahil sa pangunguna ni Abdullah Ubay bin Salul, dahil sa kanyang pagkapuot, ang pangunangin ay naagaw ang paghahari o pamumuno o pagiging hari niya doon sa Madina. Ito ang punot dulo na hindi matanggap talaga ni Abdullah Ubay bin Salul. Hanggat mamatay siya, hindi niya talaga tinanggap ang Islam. Nag-pride siya because of this. Okay, now, lahat ng mga kalaban, alam din nila ito, lahat ng mga kalaban ng Muslim, mapa-Hudyo, mapa-Bagkunwari, mapa-Arabo, mapa-Pagano, lahat ng lumalaban sa mga Muslim, alam ng mga ipokrito, hindi sila nagwawagi dahil sa kanilang dami ng armas. Hindi sila nagwawagi dahil sa dami ng bilang ng Muslim. Alam nila yan, kakaunting armas, kakaunti lang ang Muslim. Battle of Badar, lang na sila, 300 lang mahigit. Diba? Alam nila, nagtatagumpay ang mga Muslim, hindi dahil sa dami ng armas, hindi dahil sa pwersa ng tao o sa dami ng sundalo, kundi dahil sa kagandaang asal. Kagandaang asal na turo ng Islam. Magandang asal ng mga kamusliman, especially ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang siyang huwaran na halimbawa sa dalang reliyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Meaning, dahil sa kanilang mga debotanting estilo, dahil sa kanilang mga magagandang ugali at mga asal, kanilang mga panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinutulungan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nila yun. Alam nila yun. Hindi dahil sa persa, lakas ng mga gagamitan o dami ng tao sundalo nagwawagi. Hindi. Alam nila yung tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit sila nagwawagi. Kahit hindi marami ang kanilang mga sandata, konting tao. Alam nila, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tumutulong sa kanila dahil sila yaong mga taong debutante at nananawagan sa Allah subhanahu wa ta'ala at sila ang napakagandang mayroong agali at asal. So kailangan wasakin nila ito. Kailangan wasakin nila ito. Kaya naman, napag-isipan din na Abdullah Ubay bin Salul na gumawa siya ng mga propaganda na aral na kung saan ang aral ng Islam ay sirain at pasamain niya ang sitwasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o katayuang pagkatao ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, iimbento sila, meaning na kung anumang salita ang dapat nilang gawin para masira ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang aral ng Islam ay mali. Ang unang nabutas nila sa panahon noon ay patungkol kay Zainab binti Jahsh radiyallahu anha na naging asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Take note, panglima. Panglimang asawa ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Zainab binti Jahsh, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kumuha pa rito o nakiusap dito para maging asawa ni Zaid ibn al-Harith. Naging asawa ito ni Zaid ibn al-Harith doon sa Makkah. Okay? At si Zaid ibn al-Harith ay naging alipin niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinalayang alipin. At itinurang nila itong adopted son ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa tradisyon ng mga Arabo, kapag ikaw ay may adopted son, hindi mo pwedeng asawahin yung kanyang asawa.
Hindi mo pwedeng asawahin yung kanyang asawa. Iyon ang kanilang paniniwala. Iyon ang kanilang tradisyon at kultura na kapag ikaw ay mayroong adopted son at may asawa at kahit maghiwalay, hindi mo pwedeng asawahin. So in this situation, ibinutas nila, sinira nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa Madina nangyari to. Zainab binti Jahsh, nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na in love daw siya. Isinambulat sa tao na in love ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. That's why nang malaman nito ni Zaid ibn Harith yung kanyang adopted son, dinivorce niya para maging asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil doon, i-divorce niya. Pero sabi nila, bawal ito sa atin. Inasawa niya ang anak-asawa ng adopted son, ito'y bawal na bawal sa atin. Ano mang tradisyon sa atin, bawal. Gusto nilang sirain ngayon ng Islam, nagturo ng mali na pinapahintulutan siyang mag-asawa ng asawa ng adopted son. So that's why nila mali. At pangalawa, ang Quran ay nagtuturo ng hanggang 4 na asawa lamang. Pero ito'y panglimang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Totoo nga naman sa Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fankihu matabalakum. Magsipag-asawa kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng mga babaeng yung mga napupusuan, minan nisa. Okay? Matsna wa tulata wa ruba. Meaning, matsna, kung mayroon ka lang isa, 2, 3, 4. So sabi nila, malinaw na sa Quran ay hanggang 4 lamang. Pero siya, nag-asawa siya ng paglima. Kita mo, lantaran yung paninira ni Abdullah Ubay bin Salul dito tsaka niyang mga kasamaan na gusto niya talagang wasakin ng Islam, bigyan ng mga doubt ang mga Muslim. Actually, marami dito ang nag-doubt yung makikina sa nag-Muslim sa Madina. Nagkaroon talaga sila ng doubt dito kundi lang nagpadala ng aya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat talagang paniniwala nila, bawal mag-asawa ng anak ng adopted son. At bawal mag-asawa dahil sa Quran daw, 5, 4 lang natukoy. Pero hindi nila alam kay Prophet sallallahu alaihi wasallam hanggat ilan. Exemption ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kahit ilan ang gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ang hindi nila alam. So maraming paninira ang ginagawa nila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially nagawa nilang butas itong kay Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, naging asawa ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan niyang linaw ito sa mga kamusliman at yung mga nanghihina, nagkaroon na ng doubt. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 33 in verse 1, okay, sabi niya, Ya ayuhan nabi, o ikaw, sugo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah. Matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tuti'ul kafirina wal munafikina. Huwag mong sundin ang mga hindi mananampalataya at mga mapagkunwari. Inna kana aliman hakima. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamaalam, ang pinakamarunong. So wag mo silang sundin, wag mo silang pakinggan. Meaning wala katotohanan yan. So ang mga Muslim na satisfied sila sa panahon na yon, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, malinaw ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, wag kayong makinig, wag kayong sumunod sa mga taong yan. Sundin niyo akong sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas alam ko ang aking ginagawa. So in this situation, nakontento ang mga Muslim na hindi bawal kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ito at later, ito talaga ay pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang pagbabawal kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na naging asawa niya si Zainab binti Jahsh. So inshallah, makarating tayo dyan pagdating sa bago matapos ang sira para maging malinaw ito. Okay, marami kasi ginagawa itong usapan sa pananampalatayang Islam until now, itong nangyayaring ito. Okay? So inshallah, maging maliwanag to pagdating natin doon. Gamitin natin yung aya sa Quran, sa banal na Quran. Doon natin ito ipaliliwanag kung paano ba naging asawa ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam pag nakarating tayo sa puntong ito, inshallah. Okay? So, ito ay nagpapahiwatig na ang paglalarawang kasinungalingan ng bumagsak ang ayat ito ay nagpapahiwatig na ang paglalarawang kasinungalingan ay sinisiwala at ikinakalat ng mga munapik ay walang katotohanan. Wala itong katotohanan. Now, nakita natin before Battle of Mustalik, marami na silang ginagawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pati yung mga, alam niyo ba kung anong lugar ng mga pinatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinapatay, almost 700, Banu Qurayza. Kasama din siya, nakikipagsabuatan dyan. Buti na lamang, hindi sila kasama sa napatay dahil sila ay nasa loob mismo ng Madina. Ang katwiran kasi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaya ayaw niyang patay ng mga to, ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sabihin ng mga tao
na ang kanyang mga tagasunod ay pinapatay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya na-exemption sila eh. Hindi sila napapatay dahil sa ganitong katwiran ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ayaw niyang isipin ng mga tao, katulad na lang request ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, gusto niya papatay lahat ito eh. Sabi niya, Umar, kung papapatay ko yan, ayoko marinig sa mga tao ng aking mga tagasunod ay pinapatay ng kanilang pinuno. Nakikita naman nagsasala sila, kasama natin sila. So sa panlabas sila ay Muslim, sa panloob sila ay munapik. Kung ito'y munapik at totoo, alam yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pabayaan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang panloob, siya ang hahatol o Umar. Pero kung sila ay sa panlabas, nakikita natin, nagsasala, nakikisama sa atin, di alam, ang gumagawa ng mga mali, pagtitimpi tayo, Umar. Pagtitimpian natin sila dahil mayroong wisdom dito, darating ang panahon, magpapakatotoo yung mga yan. Alam yan, ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil tumatanggap siya ng revelation. That's why hindi sila napapatay. Dahil sa katwiran ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ayaw niyang isipin ng mga tao, sabihin na si Muhammad isang pinuno, pinapatay niya ang kanyang mga kasamahan. Kaya hindi ito ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na patayin ng mga taong ito. Now, ang papel na ginampanan nila, itong mga mapagpanggap sa pagsalakay sa Banu Mustalik. Nang dumating naman ang pagsalakay sa Banu Mustalik, sumama sila dito, nabanggit ko nakaraan, sumama lang ito dahil sa kapakinabangan, sa samsam. Alam nila malakas ng Muslim, di nakakayanin, di ba? Wala nang atrasan. O persa na to tinakatakutan na eh. So sumama sila dahil lamang sa mga samsam at marami talaga sila dito para makinabang lamang sa mga samsam ng digmaan. So in this situation, nung sila ay sasalakay sa Banu Mustalik, alam niyo bang nag-reveal agad ng Allah subhanahu wa ta'ala? Alam naman natin eh, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kahit alam na niya, nakikitungo siya ng pagtitimpi pa rin, nagtitimpi yung mga to. Tulad ng darating ang panahon, gusto siyang patayin. Kasama niya mismo itong mga munapik tapos gustong ihulog sa bangin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo na Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam niya pa nga kung sino yung mga munapik na gustong pumatay sa kanya. Pero nakikitungo siya ng mahinahon, mapagtimpi, may kabutihan, kabaitan pa rin sa mga taong ito. Tulad dito, inireveal ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sila ay pupunta para salakayin ang Banu Mustalik. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, patungkol sa mga munapik to, inireveal niya, sabi niya, "Law kharaju fikum, masadukum illa kabala. Wala awda'u kilalakum, yabagunakumul fitna." Kung lumabas sila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito mapangpanggap ng mga Muslim, kasama ninyo ay hindi iyan magdadagdag sa inyo ng kabutihan, magdadagdag lang ng kaguluhan ng mga yan. Allahu Akbar. Sasama sila pero sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magdadagdag lang yan, Muhammad, ng kaguluhan sa inyo. Ayun naman talaga ang mga to eh. Pag watak-watakin ng Muslim, kaguluhan talaga, dito ay gusto lang nila samsam. Tapos manggugulo lang, sasaktan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kanilang dila. At tunay na mabilis silang magkakalat ng paninira sa iyo. Yan na oh. Sinabihan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinama mo sila, hindi magdadagdag ng kabutihan, magdadagdag ng kaguluhan at magkakalat sila ng paninira sa iyo. Hindi lang ha, sa pangatlong tatapikin natin, paninirang pakikiapid di Aisha radiyallahu anha. Sila rin ang gumawa rito na nakiapid si Aisha radiyallahu anha sa Baitel na ito. Tatapikin natin to in next episode natin, inshallah. So, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung lalabas ang mga munapik na yung kasama niyo Muhammad, hindi magdadagdag ng kabutihan, magdadagdag lang yan ng kaguluhan sa inyo at mabilis na magsisipagkalat ng paninira sa inyo o sa iyo, Muhammad, maging sa kanyang mga kasamaan. Ninais nila sa inyo, malagay kayo sa mga pagsubok lamang. Bibigyan silang kalituan, pagkataranta, sakit ng loob, sakit ng damdamin, magdadagdag lang ng kaguluhan ng mga taong ito. So, unang-una, sinabi ng mapagpanggap, okay? Sinabi ng mapagpanggap, yaong sinabi ni Ubay bin Salul, katotohanan palalabasin, palalayasin, itataboy ng isang malakas ang mahina, meaning pagbalik sa Madina. Paano nangyari ito? Minsan kasi, matapos ang labanan ay nanatili sila sa Al-Muraisi. Okay? At ang mga tao doon ay nagsikuan ng mga tubig doon sa balon. Maging ang kasama ni Umar bin Khattab radiyallahu an. Mayroon siyang inutusan niya na kumuha ito ng tubig. Okay? Tumuha siya ng tubig, nangangalan nitong Jahja al-Ghifari. So nakagitgitan nito si Sinan bin Wahar al-Juhani. Pagkakuha ng tubig, nagkagitgitan sila. Halos mag-away sila.
So sumigaw itong si Juhani o Ansar. Ito alam natin, Madina ang Ansar. At sumigaw naman si Yahya o Muhajirun. At ito naman ay sa Makkah. So nagkaroon sila ng alos gulo dito. Nagkaroon ng muntik ng mag-away. Kung di lang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nakita, narinig ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga lumalabas na masasamang salita sa kanilang mga bibig. At dito ay lumapit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya hanggang ngayon nananatili kayo sa inyong kamangmangan. Sabi niya, iwanan niyo yan, hindi maganda ang inyong ginagawa. Kayo magkakapatid sa pananampalataya. Dapat kayo magmahalan sa bawat isa. So ang balitang iyon ay nagdating kay Abdullah Ubay bin Salul. Nalaman ito ni Abdullah Ubay bin Salul. Nagalit siya. Nagalit agad itong si Abdullah Ubay bin Salul. Siyempre kakampihan sa Ansar. Doon sa taong yun. Taga Madina eh. Okay. At sinabi ni Ubay bin Salul, tunay bang ginawa niya yon? Sabi niya, ginawa nila. Naalos kami makipag-away sa mga muhajirun, sabi ng mga Ansar. Katotohanan, sabi niya, sumpaman, pagbalik natin sa Madina, ang isang mataas, itataboy niya ang isang mababa. Meaning, ang isang matibay, itataboy niya ang mahina. Para kayo kasing taong sabi niyang inalagaan nyo ang mga aso. Na pagkatapos nyo inalagaan mga aso, pinakain nyo ng pinakain. Ngayon, kayo ang tinatahol at kinakagat. Meaning, tinutukoy niya dito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, muhajirun. Naglakbay sila sa Madina, inalagahan nyo sila, tinulungan sila, pinakain nyo sila. Ngayon, sila lang ang gustong kumain sa inyo. Gusto na kayong pamunuan, gusto na kayong hawakan. So, nilalason niya pa rin dito, yung mga Ansar, no, na marireveal to. So, munapik. Lahat ng mga itong sinasabi niya, marireveal ito. So in this situation, hindi na pagtanto ni Abdullah Ubay bin Salul, nandoon pala si Said bin Arqam radiyallahu an. Naririnig siya, bata pa siya rito. So kung magte-testify siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya paniniwalaan. Alam naman natin, hindi pwedeng paniwalaan ang bata. Okay? So, nagkataon, narinig niya ito. Yung sinasabi niya, na pagbalik niya sa Madina, yung makina, itataboy niya. Palalabisin niya, palalayasin niya. At ang mga tao tuturuan niya na huwag lang suportahan ito. Itong Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag kayo magbibigay. Pati ang kanilang mga kasamang muhajirun para lumikas sila sa ibang bayan. Magsilayas sila dito. Sasabihin niya yon pagbalik sa Madina sa mga tao. Okay? So in this situation, sinumbong ito ni Said bin Arqam radiyallahu an sa kanyang tiyuhin. Sa kanyang tiyuhin. So ito ay malaman niya na sinabi ito ni Abdullah bin Salul, sinabi naman ng kanyang tiyuhin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito narinig ito ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Ito ang isa pa, sabi niya, Ya Rasulullah, ipapatay mo siya kay Abbad bin Bishir. Papatay mo ang taong yan, Rasulullah, matagal na yan, sobra na yan. O pinapapatay na naman si Abdullah Ubay bin Salul. So sinabi muli ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Umar, kung sasabihin ng mga tao si Muhammad ay pumapatay ng kanyang mga tagasunod, anong mangyayari sa atin? So Umar, maging mapagtimpi at maging maunaway na lamang. Hintay natin ang tulong na Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So pakitungan natin sila ng pagtitimpi, pagtitiis, at sa ganun ay kaguluhan ay hindi na lang lumaki at lumawak. Sabihin mo sa mga tao na tayo ay aalis na. Okay? Sabihin mo sa mga tao tayo ay aalis na. Nung sila ay paalis na, pabalik na Madina, nasa lubong ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Usaid bin Hudayr. Ito yung sinabi ko nakaraan, na isa itong nagpatunay na kung bakit galit si Abdullah Ubay bin Salul dahil inagaw niya ang kanyang paghahari na siyang mamumuno. Ito yung isang taong nagsabi kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Usaid bin Hudayr. So nakita niya Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala sa mood. Sabi niya, Rasulullah, mukhang babalik ka nang parang hindi siya nasa kondisyon. Itong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Rasulullah, parang uuwi at babalik kayo nang wala sa magandang pagkakataon. Sabi niya, bakit hindi ba nakarating sa iyo yung sinabi ng kasamaan mo? Hindi ba nakarating sa inyo yung sinabi ng kasamaan mo? Meaning si Abdullah bin Salul, ano po ba sinabi Rasulullah? Sabi niya, alam niyo dito may mga matapat sa mga Hudyo. May mga ilang matatapat sa Islam, sa pananampalataya Islam, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Maging ang anak ni Abdullah Ubay bin Salul, matapat ito. Ang pangalan niya ay Abdullah Ibn Abdullah. Pareho sila ng pangalan tatay niya, Abdullah Ibn Abdullah bin Ubay bin Salul. So in this situation, sabi niya, hindi mo pa narinig ang sinabi ng kasama mo? Ano ba yan, Rasulullah? Na pagdating na sa Madina, yung mahina,
Yung malakas, palalayasin niya sa Madina ang mahina. Rasulullah sabi niya, siya ang lalayas dyan. Bakit? Siyang mahina kayong malakas Hindi naman malakas yan, kayong malakas, siyang mahina. Siyang mapapalayas dyan pagka nagkaganon. So sabi niya, Rasulullah, sabi niya, ipinadala ka sa amin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang gabay at awa. Bakit hindi mo na lang, nakikiusap siya, pagtimpian mo na lang siya, sabi niya. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, matagal ko na siya pinagtitimpian. Sabi niya kung tutusin, talagang matagal na ako nagtitimpi. Sabi niya, ganun talagang gagawin ko. Pakikitungo pa rin ako sa inyo, nang may kabaitan, umaasa ako sa Allah subhanahu wa ta'ala na darating ang araw, magpakatotoo sila. So sabi niya, tama yan, Rasulullah, sabi niya, ng kanyang nakausap. So in this situation, diretso sila sa paglalakbay nila, almost hindi sila natulog dito, 24 hours. Lakbay sa umaga, mainit, gabi, at pagkatapos umaga, hanggang sa makarating ang puntong mainit at pagod na sila at nagpahinga sila. Sa kanilang paglalakbay ay dahil pagod na sila, nakatulog ang mga tao. At mainam ito para hindi nila mapag-usapan ang mga nangyayari at gusto ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantalang si Ubay bin Salul, Abdullah ibn Ubay bin Salul, nalaman niya yung sinabi ni Zaid bin Arqam na sinabi niya sa kanyang tuwin at nakarating ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So dahil ang mga munapik talagang tandisan itong mga sinungaling, punta siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam para siya ay magmalinis sa kanyang sinabi. Yung palalayasin niya yung mahina sa Madina, yung malakas pagpapalaya sa Baina, patataboy niya at huwag lang bigyan ito ng tulong hanggang sila umanap ng ibang lugar na tutulong sa kanila. So pinuntaan niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, O Muhammad, kita mo? Ganun lang magsalita yung mga yan O Muhammad, hindi mo sasabihin yung, sugo ng Allah. Hindi nila sasabihin yun. Walang ipokrito sa kanilang nasasabi sugo ng Allah. Hindi katulad na nakausap niya ngayon. Sabi niya, sugo ng Allah, pinadala ka ng awa na samantala habang sa amin, at ikaw ay gabay, maging maawain ka na lang, pagpakumanhin mo na lang. Sugo ng Allah. Totoo sila Pero itong mga ipokrito, Muhammad, sabi niya, wala akong sinasabi yung sinasabi ni Zaid bin Arqam at ng kanyang tsuin, na ikaw ay tataboy ko pagdating doon. Ang malakas ay magtataboy sa mahina at hindi ka na dapat bigyan para lumayas ka doon. Wala akong sinasabing ganun. So sinabi naman ng mga Ansar, marahil sugo ng Allah nagkamali lang ng dinig itong bata. Dahil bata pa si Zaid bin Arqam, radiyallahu an, maaaring nagkamali lang siya. So in this situation, nalungkot itong si Zaid. Lumilitaw kasi na siya nagsumbong sa kanyang tsuin at ang tsuin niya nagsumbong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na walang katotohanan at naninira lamang siya. At dito ibinagsak ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Suratul Munafik. Suratul Munafik. Sa umpisa pala, itong Suratul Munafik nang bumagsak ito, sinabi ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Zaid. Kay Zaid ibn Arqam, radiyallahu anhu, masayang bata, pati yung kanyang tsuin, dahil ni-recite Totoo yung sinabi ni Zaid ibn Arqam, dahil lahat ng sinabi niya, nandoon ngayon sa Suratul Munafik. Nandoon. Okay, so ito yung Suratul Munafik, titingnan natin. Unang-una, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qalu nashhadu innaka rasulullah. Kapag lumalapit sila sa iyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad, kapag dumarating sa iyo mga munafik, sila nagsasabing ikaw ay totoong mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka rasulullahi. Yes, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinagot sila, wallahu ya'lamu innaka rasulullah. Alam ko katotohanan ikaw ay sugo ng Allah. Pero sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu yashhadu, innal munafiqina lakadibun. Dalawang emphasis dito. Inna and lakadibun. Sabi niya, Muhammad, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumasaksi na ang mga munafik ay tandisang totoong masinungaling. Kaya ang kasinungalingan, bawal sa Islam Maliban lamang kung may benefits, pwede tayong magsinungaling. Diba? Pwede ka magsinungaling kung ito ay mayroong benefits. Halimbawa, bigyan ko kayo, baka naman sabihin, hindi natin maintindihan. Bibigay ko ng sample. Yung dalawang pangkat nag-away, o dalawang tao, ngayon gusto mo silang pagbati, maganda ba yun? Hindi. Maganda. Gagamit ako ng kasinungalingan. Pero mayroon itong benefits. Yung sasabihin ko, sa taong ito, pumunta ako kay brother. Sabi niya, mingin na siyang pasensya, nagkamali siya. Pero hindi niya sinabi yun. Siyempre, lulubag itong loob nito. At pupunta ako sa kabila, na ganun din sasabihin ko, sabi ni brother, nagkamali siya, pasensya. Nahihiya lang lumapit sa'yo. Sabi niya, kung gusto mo, kausapin natin para alam nila ganun.
O ngayon, pinagtagpo mo sila, madali silang nagkasundo o pagkatogrupo. Nakagawa ka ng mabuti. In this situation, ang pagsisinungaling ay ipinapahintulot. 3 beses, 3 bagay ang pinapahintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung tayo magsinungaling. At least this is a sample, pwede siya pattern, pwede mangyari sa iba. Yung digmaan. Pwede ka magsinungaling, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil digmaan ay deceiving, panlilin lang. At saka yung mag-asawang mayroong alitan para hindi mapunta sa puntong malaking hiwalayan o divorce ay maaaring itong makipagsinungaling. Halimbawa, ang lalaki, nakagawa talaga siya ng mali, and then wala naman witness, at pagkatapos ay pinipilit ng kanyang asawa yung totoong nagawa ng lalaki, pwede siya magsinungaling para hindi mapunta sa malaking hiwalayan, para hindi maging kawawa yung mga bata, hindi magkaroon ng broken family, so pwede siyang magsinungaling. So sa Islam, meaning lumilitaw, pwede kang magsinungaling kung ang pakinabang ay malaki, ngunit maliit lamang ang mali. Alam natin, major sin, pero ang pakinabang napakalaki naman. So pwede natin itong magamit. Pero yung kasinungalingan na wala itong pakinabang, o kaya naman itong kasinungalingan ay lalo na itong nagtutulak ng maraming pagkakawatak, pagkakagulo sa mga kamusliman, lalong hindi pwede ito. Even na yung nagkukwento ko lamang para magmayabang ka, para mag-jokes ka, magmayabang ka, magsinungaling ka para matuwa sila, bawal din yan, walang pakinabang yan. So that's why sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina lakadibun. Ang katotohanan, walang doubt, ang mga mapagkunwari ay katotohanan, sila'y mga sinungaling. That's why kung ikaw ay Muslim, ay isang totoong Muslim, iniiwasan natin na magsinungaling dahil ito ay isang gawain ng mga hipokrito. Dahil kapag ikaw ay nagsisinungaling, nakukuha mo ang isang estilo ng mga munafik o hipokrito. Innal munafiqina lakadibun. Diba? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Inakadlangan nila yung mga tao gustong adlangan dahil sa kanilang mga salita. Mga salita na kung saan gagawa sila mga inventong salita, bigyan sila mga doubt, tulad ng kay Saina binti Jas radhiyallahu anha, parang tao manghihina ang kanilang mga iman hanggang sa gusto magwatak-watak, gusto tumalikod. Ginagawa nila yon. Gusto nilang gawin yon para hadlangan ng mga tao sa pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, para hadlangan ng mga tao. Okay? So after that, yung sa masjid, di ba, bumalik ka, sabi ng Ansar, okay, bumalik ka, sabi ng Ansar, hingi ka ng tawad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sumpa mo sa Allah, hindi ako babalik dyan para hingi ako tawad. Binagsak din yun sa munafik. Di ba? Ay dakila lahum ta'alaw, yastagfir lakum Rasulullahi. At kapag sinabi mo sa kanila, tara, punta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, hingi ka ng tawad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yastagfir lakum Rasulullah. Lawaw ru'usahum. Pagkikita nyo sila yaong mga binebent nila ang kanilang mga ulo sa pagmamataas. Lawaw ru'usahum. Wara'aytahum yasuddunahum. Wahum mustakbirun. Makikita nyo sila'y tatalikod, walang pakialam tulad ng ginawa ni Abdullah ibn Salul na pinayuhan silang Ansar. Bumalik ka doon, hingi ka ng tawad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi, sumusumpa ko, hindi ako pahingi ng tawad dyan. Siya yung nagbeben ng ulo, tapos tumalikod, wahum mustakbirun, at nagmataas. Sabi niya, hindi ako magpapahingi ng tawad dyan, pag mamataas yan. Diba? So, yung dalawa naman, yung palalayain, dito natuwa si Said ibn Arqam, radiyallahu an. Yung sinabi niya, dinireveal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yaquluna ra'ir raja'na. Yung isa muna. Humul ladina yaquluna la tunfiku ala min indi Rasulillah. Sila'y nagsasabi, meaning, pinuno dito si Abdullah bin Salul, wag na kayong gumugol kay Muhammad. La tunfiku ala min indi Rasulillah. Hatta yanfaddu. Hanggang siya'y lumayas o sila'y lumayas sa Madina. Yung isa, nireveal na yung sinabi ni Abdullah bin Salul. Pagbalik sa Madina, tuturuan tao, huwag magbigay, hanggang lumayas sila. Ito pa, yaquluna la irraja'na ilal Madinat la yukhrijanna al-a'azza minhul adal. Kapag bumalik tayo sa Madina, yung mataas, yung matibay, yung matingkad, itataboy niya ang mahina. Exactly ang sinabi ni Abdullah bin Salul. Ang totoong sinabi ni Said ibn Arqam na sinumbong ng kanyang tiyuhin, totoo, dahil ito ay na-reveal. That's why nalaman ito ng kanyang anak.
ng anak ni Ubay bin Salul na si Abdullah ibn bin Ubay bin Salul. So dito nung pabalik na sila sa Madina, pumunta sa gate ang kanyang anak, papasok sa Madina bago ka makapasok. Daanan ito, lagusan, papasok na Madina. So sabi ni Abdullah, totoo itong anak niya. Prophet sallallahu alaihi wasallam sabi niya, Rasulullah, nalaman ko ang aking ama na rebelde, na itataboy kanya dito sa Madina at tuturuan ng tao huwag magbigay, huwag gumugol hanggang sa ikaw ay lumayas dito. Maging ang kanyang kasamaan mga muhajirun galing ng Makkah. Rasulullah sabi niya, ang mahina ang aking ama, siya dapat palayasin, hindi ikaw. Rasulullah, nakikiusap po ako sa inyo. Kung ipag-uutos niyong patayin siya, meaning patayin siya dahil sa kanyang ginawang pagtatribal, pagtatak sila, actually, pamatayin talagang hatol sa taong ito eh. Hinihiling ko ako pong papatay sa kanya. Dahil hindi ko makakayanan o Rasulullah kung iba ang papatay sa aking ama. Baka sakaling hindi ko makayanan. Every time makita ko ang taong pumatay sa aking ama, ibig sabihin baka magdilim ang kanyang paningin, mawala siya sa ayos, mapatay niya rin. Kinakatakutan niya yon. Ngayon Rasulullah sabi niya, kung ako ang papatay sa kanya, wala akong dapat sisihin. Ako ang mismo papatay sa kanya, Rasulullah. So hindi kumikibo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nandun na sa Madina ngayon, huli na ito si Abdullah bin Salul. Kaya nga nahuli pa yung mga ito eh. Ito na yung magkakalat naman sa pakikiapid ni Aisha radhiyallahu anha. Sa susunod natin tapikin to. Okay? Bago siya nakapasok ngayon, hinarangan siya ng kanyang anak ha. Totoo itong anak niya eh. Sabi niya, hindi. Sumpa sa Allah, hindi ka pwede pumasok ng Madina. Bakit mo sinasabing ikaw ay malakas at palayain mo ang mahina? Ikaw ang mahina, ikaw ang lumayas dito. Pag pumasok ka dito, pinilit mo, papatayin kita. Allahu Akbar. So ibig mo sabihin, ikaw na aking anak ay pipigilan mo kung makapasok. Totoo. Pipigilan kita hanggat hindi ka pinahintulot ng sugo ng Allah na makapasok dito. So in this situation, nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pinasabing hayaang pumasok si Abdullah bin Salul. Pasalamat ka, sabi niya. At pinahintulutan ka ng sugo. Dahil kung nagpumilit ka at hindi ka niya pinahintulutan, ako mismo papatay sa iyo. Dahil ikaw ang mahina, hindi ikaw ang malakas. Allahu Akbar. So in this situation, nakapasok na naman doon si Abdullah bin Salul, meaning pinapakitungon talaga sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na may kaibaitan ng pakikitungon ng pagtitimpi dahil inaasam niya rin na darating ang araw, magiging totoo sila. Kasi kung siya ay magiging mabagsik sa kanila, maaring lalong tumigas ang kanilang puso at hindi talaga tanggapin ng Islam. Pero ang totoo sa bandang huli, pagkamatay ni Abdullah bin Salul, ang kanyang mga kasamaan ay tatanggapin ng tapat ang Islam at magpapakatotoo sila. Doon sinabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ang bawat desisyon ng sugo ay higit na magiging tama sa aking desisyon. Dahil si Umar gusto niya patayin eh, radhiyallahu anhu, siya hindi, magtimpi. At dahil dito, pagkamatay ni Abdullah bin Salul, nagpakatotoo na ang kanyang mga kasamaang nagkukunwaring mga Muslim. Dahil niya sa pagtitimpi, pakikitungong mabuti ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay naging totoo ang mga taong to. So may wisdom kung bakit sila pinagtimpian ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? So inshallah pagpapatuloy natin sa susunod ang pangatlong pangyayari. Itong pangalawang pangyayari sa digmaan ng Mustalik, pagsalakay doon. Pangalawa, ngunit medyo masama. Pangatlo ay masama pa rin dahil paninira na naman ito kay Aisha radhiyallahu anha na siya ay nakiapid. Nakiapid asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakiapid. Pag sinabing nakiapid, may asawa ka, makikipagtalik ka sa ibang lalaki. So ito naman ang ating tatapikin insyaallah. Wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.